Okay, good morning guys. Kahit lang baba natin ang game, parang sobra sa game to. Okay, yun. So check natin. Okay, gamit ko ngayon ay wireless mic mini ng DJI. So, para magka-idea kayo, naka-transmitter to. Okay, let's go. So recently, last day off ko nung Tuesday. So nakipag-swap ako ng handle from Smartpilen to Bitpilen handle. So ito na ngayon yung gamit kong handle pang Bitpilen. Okay. Sobrang sporty ng dating talaga nito. Grabe. So ako kasi I am wanting na magkaroon ng bike na sobrang sporty ang handling, tapos ang gusto ko pa syempre daily use. So eto, ngayon first time ko magkaroon ng ganitong motor na ganito ang handling. So napakasarap kasi sa feeling yung parang nagda-drive ka ng sporty look. Saka yung feeling mo para kang pero syempre since public road to, kailangan mo rin ng discipline. Di ka pwedeng di ka pwedeng mga mote sa daan na para kang nasa racetrack. So kailangan nasa proper pa rin yung pagda-drive natin. At least we are maintaining the speed and the aggressiveness. Kasi yung rage pagdating sa kalsada, sa public road, laging nandyan. Hindi yan mawawala guys. So you tell me na lang. Okay, so I think we are recording 2K at 60 frames. Oops, traffic is on the go. Medyo intimidating ba yung dating ng ko? Muffler. Wala, nagustuhan ko yung gantong tunog at the same time.
Kita pa ba ako? Parang di na. Okay, ayusin natin camera. Gilid tayo. Naalala ko tuloy yung vlogger ah. Si You Tell Me. You Tell Me Now. Okay. So I hope na-fix ko. So ang tanong, bakit nga ba maganda itong Bitpilen? You tell me. Okay, so ang pinaka number one na sagot is, ang itsura niya kasi bike from the future. Yun talaga yun. So kung makikita ninyo yung mga crafted design ng mga sikat na brand sa Italy, Aston Martin, ganito pa rin yung itsura. May mga bata nakatingin sa akin. Diba? Talagang titingnan nila kung ano itsura, anong klaseng motor. Alamin nila eh. Copy racer siya na parang hindi ano eh, sobrang futuristic ng pagka-copy racer niya. So yun yung ano, ang unang dating niya. Pansin ko lang dito sa DJI Mic Mini, kahit yung background noise talagang nakaka-capture niya eh. In a good way. Kumbaga, so ang gamit ko nga palang headgear ngayon ay ang ating Rurok EOX na ginamitan ko ng track visor seal. Pala itong track visor seal, before binebenta siya ng Rurok separately, pero ngayon wala na silang binebenta. Parang ang naging dating kasi parang nawawalan ng value yung track nila pagka binenta nila to separate sa mga 4.0 user. So yun lang yung feeling ko na ano,
Tapos pagka ganto stoplight, hihinto ka, pwede kang ano, magpahinga. Una kong ginamit to, medyo nagkaroon ako ng conflict pagdating sa maneuvers. Yun talaga pala, yun pala talaga yung number one na magiging ano, disadvantage ng handling ng Bitpilin. Kasi mas manageable ang handling ng Sparkpilin compare sa Bitpilin. So yung numbness pagdating sa kamay, katagalan given, sanayan lang talaga. So kung kaya mong sanayin yung katawan mo o yung kamay mo sa ganitong stance, kumbaga pagka nasanay mo na, hindi ka na mahirapan. Kasi sa umpisa yung numbness ng braso, pagbago pa lang talaga mararamdaman mo nandoon yung numbness. Entering BGC. So road favor ko talaga ang BGC compare sa Kalayaan, kasi dito mas decent yung kalsada. Kahit sabihin natin mas maraming stoplight, pero yung comfortably, kumbaga kung saan ka mas makakomportable sa kalsada, dun magpe-favor tong kalsada na to, itong BGC. Ayan, katulad yan, pagka alam mong stoplight, may mga parang 1 minuto kang pagitan, pwede kang umistop dito para mag ano, pahinga sa kamay. Yan, ganyan, relax lang. Kabisado mo naman yung kalsada pagka alam mong pag-go na. Ay, ako. So ride to work.
flyover. Pahinga pagka namong traffic, di ba? Straight body. Chill. Pagka may opening, okay, saka mo na banatan. Tulad niya, no? Ayala on the go. Pala dapat may ride kami ngayon ni Aris, kaso uminom sila kagabi. Di tuloy nakaano, gumising na ng alas 9. Magra-ride sana kami ng ng Marilake. Bigla namang nag-inom. Cancel tuloy yung yung ride namin, breakfast ride. Breakfast ride sana yon. Lang. Uminom. Walang iya. Di tuloy nakaano. Gumising ako ng Speaking of which, umorder pala ng chrome visor sa akin si Sir Ruben Caballero. Nga lang di niya nakuha kasi diretso pala siya ng Terminal 2. Opya.